magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, host ng Talakayan Herbert TV. Magandang hapon sa inyong lahat. At ngayon ang ating tatalakayin ay hinggil doon sa ating pag-usapan. Ay hinggil doon sa anti-drug campaign ng ating pamahalaan at gayon din ay yung karapatan o proteksyon ng ating mamamayan laban naman doon sa mga umaabuso doon sa anti-drug campaign ng ating pamahalaan. Ngayon ay sa ngayon ay yung anti-drug campaign ng ating pamahalaan ngayon ay mula doon sa Duterte administration ay malaki rin yung naging pagsugpo nito sa mga sa drug trafficking. O ito ay marami na ipahuli ng mga drug pusher at drug lord at mga na-rehabilitate ng mga drug user. So, sa Pag-inog, mayroon nang nag-create ng bada para dun sa mga barangay para, halimbawa, yung mga para sa drug campaign at kung paano, halimbawa, yung mga drug user doon, mag-aano sila para nagsiseminar sa barangay ngayon para doon sila para magpagong buhay. So, meron ngayong pagbibigay na ganun. So, yun at yung usually kasi yung drugs na yan, yung sa Dangerous Drugs Act, kapag ka drug user, kapag nahuli ka, ikaw ay re-rehab. Pangalawa, pag drug pusher ka, habang buhay yun. At iba't iba pang mga kaso. So, at iba't ibang participation o involvement in drugs. So, mabigat yung kaso yung sa drugs na yan. So, ngayon ay yung ating pamahalaan tapos ngayon itong administrasyon ngayon ay medyo naging magaan naman yung kampanya sapagkat nung nakaraang administrasyon naging puspusan, naging drug war nga, marami yung napapabalita na napapatay doon sa mga operasyon nila. At ang nangyayari ay according to sa iba, yun daw ay mayroong mga tumututol o mayroong mga dumapatikos na yun ay marami ang nagreklamo ng mga EJK. O yun, mayroong government campaign, ang government yung gumawa at yung iba ay mga non-government na mga nakisupil sa droga na nagdudulot ng EJK. So ngayon marami yung biktima. So ngayon ay yung ating nakaraang administrasyon nakasampa yung reklamo sa kanila doon sa International Court. So ngayon ay yung International Court pilit na mag-imbestiga sa ating bansa pero hindi sila pinapayagan. Dahil nga pumalas tayo doon sa ICC. So meron tayong sinasabing functional judiciary o judicial system. So ngayon sa panahon ng Marcos naman ay naging magaan siya ngayon kaysa doon sa dati at yung DLG ay naglunsad ng PIDA program. So ganyan man, puspusan pa rin na kanilang hinuhuli yung mga droga. Kaya lang iniiwasan ngayon yung naiwasan yung masyadong pagkitil ng buhay. Yun mapupunan natin ngayon na miray nababalik na ngayon na ganyan. So ngayon ay tayo mga Pilipino ay tayo ay makiisa doon sa anti-drug campaign. Ngayon ay tayo ay magkaroon ng isang mahusay na pagkakaisa sa pagsuporta sa ating pamahalaan doon sa anti-drug campaign. Kagaya ba yung PIDA program. So suportahan natin yun yung anti-drug campaign na yun. Kagaya dito ng BADA, mga ganun. So ngayon ay tayo ay magkaroon din ng matibay na pagkakaisa upang maiwasan din naman yung paglabag sa karapatang pantao at yung mga sinasabi nga ng mga pambibiktima na EJK or aabuso sa tungkulin yung ilang nasa kapulisan or nasa gobyerno para maabuso yung inosenteng civilian na i-involve sa drug para nasa set up. Ganun. Pinaka-worst yung mga EJK. So dapat ay mayroong pagkakaisa yung mga tao na sumuporta at gain din ay protection para doon sa mga inosente. Huwag tayong maging dapat ang mamayang Pilipino ay nakatutulong
para malutas yung droga, mula hindi lamang doon sa aksyon na tayo ay, halimbawa, isusuplong mo kung may nakita kang mga nagpapat session or may nakita kang transaction ng drug, susuplong mo yung mga drug pusher sa lugar mo at yung mga addict. Aside from that, ay tayo dapat ay mayroong pagkakaisa para maproteksyon na naman yung karapatan ng mamayan na hindi ito maabuso ng mga abuso sa tungkulin, sapagkat para naiiwasan yung masira yung buhay naman, hindi doon sa droga, kundi doon sa pang-abuso nung nasa pamahalaan. Pangalawa, yung mga EGK, at yung meron din na, halimbawa na kung mahuhuli ka, pinagkakaperahan nila yung mga mamamayan. So dapat yung mga tao, bigkis din yan, yung magkakaisa, para hindi maabuso. At the same time, kakibat yung, siyempre din yung matitimo sa PNP at saka yung mga nasa hayas, para hindi maabuso yung mga nasa kapulisan na mag-iisip ng pang-aabuso. Ngayon, yung ating kapulisan ay dapat ay i-enforce nila ng patas yung anti-drug nila at hindi nila dapat na inaabuso yung mamamayan. So, kahit hulihin nila yung mga drug pusher, hulihin nila yung mga nagpapat session nang naaayon dun sa batas o kung paano ito uhulihin nang hindi maaabuso yung isang tao na to the extent na siya ay ma-EGK or sirain yung buhay niya dahil sa mga haka-haka. Hindi naman siya nahuhuli doon sa halimbawa pat session. So, dapat kung nahuli ka sa pat session, yun lalapatan nga ng batas at iba pa mga bagay. So, kagaya medyo may magaan, hindi ka na muna i-rehab doon sa rehabilitation center for 10 months. Doon ka sa barangay babaguhin. So, maganda yung proyekto na yun. So, ating supportahan nyo. At yung tumida program ngayon, ni DILG. So, tayo ay makapag-isip ng iba pa mga programa, halimbawa, kampanya sa digital platform, halimbawa, sa Facebook, sa iba't ibang platform na, or sa website, internet, kumampanya tayo ng against drug, halimbawa, no to drugs, mga iba't ibang programa na makapag-iisip yung mamamayan para makatulong tayo dun sa ating pamahalaan para ma-divert yung utak ng tao not to drugs. Tayo ay sa sports, yung usual, yung sports o iba't ibang mga pagkakatuunan ng pansin ng mga kabataan usually na nalaloko sa droga hanggang sa malulong. So yun, at syempre yung paghikayat sa ating lipunan Pilipino na iwasan yung droga at mga at magbago, change yan. Pagtulungan natin yung ating Bible, yung ating religion para makapangaral sila o para ma-spread yung Bible para maging makadiyos yung mga tao at sumunod sa batas at iwasan yung droga, yung mga ganung mga bagay at iba't ibang kampanya ng mga tao. So, ganyan tayo dapat siguro tumulong yung mga mamamayan doon sa kampanya ng pamahalaan against drugs legally and peacefully. Ngayon, doon sa action, isuplong. Ngayon, kung hindi tayo dapat umaksyon bilang sarili para mga vigilante, tayo yung masahuhuli doon ng drugs, maaaring abusado ka pa doon sa pulis para ganunin mo yung mga halimbawa pinaghihinalaan mo na drug user o drug pusher. So dapat hindi basta tayo yung mamamayan makikialam ka ng ganun. Parang ikaw ay nagpupulis-pulisan or ikaw man ay i-deputize, dapat susunod ka rin doon sa proseso ng pamahalaan. So dapat ganun kung paano tayo makikisa doon sa kapulisan. But usually the campaign is yung ganun yung ating mga publication, yan. Dapat diyan tayo nakatutulong ng gusto ng kampanya. Yung action, yung suplong, yung mga ganun na makikita natin. Pero kung tayo ay mga after ng isang tao, wag natin gawin yun. Kasi mali yun. Pag labag sa batas yun, kung ina-after mo yung tao na paaminin na nag-drug siya or drug pusher siya, huwag natin gagawin yun sapagkat yun ay mali. Sinisira mo rin yung tao noon. Kung ikaw ay nag-post mo sa Facebook, drug pusher to, drug user to, wala ka naman patunay. Mga ganun mga bagay. So kung nakailangan, napatunayan mo na talagang ito ay nagpapatsesyon, saka mo lang sila sasabihan ng ganun. O aawatin. Pero hindi po pwede na, or isuplong mo dapat sa pulis para hindi ka mapahama. Or halimbawa drug pusher. So mga ganun bagay, kung paano tayo makakaambag. At
tuloy ang kampanyahin natin lahat, sama-sama yung ating gobyerno, kapulisan, lalaanin to sa ayos sa karapatan or fair at accountable. So dapat patuloy yung kampanya natin. At maging aware din tayo kung mayroong tingin natin na abuso, tumulong tayo kung totoo na naabuso ang isang tao at maaksyonan yung umabuso para yung PNP ay hindi matempt na umabuso. Kasi kung na-actionan sila, medyo magdadalawang isip sila kapag active yung pagsugpo sa pang-abuso nila. So kung yung mamamayan ay bigkis at naging active doon sa abuso ay maiwasan nila yung paglabang. Kaya lang kung halimbawa merong ganung masig kagaya ng nakaraang administration, syempre natatakot yung tao magkaisa. So problem, kaya swerte mo kung hindi ikaw yung mabiktima. So ganun pa man, kahit ganun yung yung kampanya, ay tayo ay makiisa sa pamahalaan, pero ating kampanya hindi yung pamahalaan, nadaanin ito sa wasto. Yan. Kasi aligasyon sa pamahalaan kasi yun na meron ng EJK, mga ganyan, salvaging. At meron ibang napatunayan. At hanggang may kaso pa, so tayo dapat ay kumampanya ng maayos sa ating pamahalaan para maging accountable. Huwag daanin sa dahas. Sa daan ito sa legal na pamamaraan. Huwag pang-abuso. So, yan. So, sana talakayin mabuti ng ating mga Pilipino yung kung paano tayo susuporta sa anti-drug campaign. Maliban dyan ay doon sa yun din yun. At the same time ay yung pagprotekta ng karapatan ng mamamayan para walang nabibiktima na mga inosente doon sa drug campaign. At even kung ikaw man ay involved, ay hindi naman dapat dapatan ng magbibigat ng mga parusa. Alba, ay kung nahuli ka na drug pusher, papatayin ka. Huwag naman ganun na kapag halimbawa drug pusher o even kahit user ay ipapatayin. Hindi dapat. Dapat kung drug lord, drug pusher, kukulong. Kung user, gagamutin kasi health problem talaga yan. So, kaya dapat sila mapigilan sila doon kung mare-restore yung isip, magbabago, di ba? So, yun. Kaya dapat ganun dapat yung ating campaign at pag-isipan mabuti kung yung pagloko na yun, pagsuporta at pagprotekta rin yung karapatan ng mga tao para hindi aamuso yung ating nasa pulis. At maging yung pulis sa kapwa pulis kung mayroong mga ganun na halimbawa or wag din namang maabuso yung mga kapulisan doon sa kanilang kampanya. Yun. So dahil maging fair lang for everything lahat. So ganun. So yun, sana ay pag-ibayo at makatulong tayo na mawala yung drug sa ating bansa. So kung magitan ng naayon lamang sa ating karapatan bilang mamamayan at kampanyahin natin ng ating PNP, ang ating gobyerno na maging accountable at fair at saka may respeto sa karapatan. Huwag naman umabuso, pagkapirahan, salvage or whatsoever. Yung mga halimbawa katunggalin na o yung mga involved in drugs na sinasabi or lalong-lalo na mga inosente. Kawawa yung inosente kapag nagano'n nila. Diba? So, nasisira nila yung buhay hindi dahil addict yung tao, hindi dahil nag-drug mo, kundi dahil sinet up mo. Ayun, mabigat doon. Kasi habang buhay yun eh. Pangalawa, kapag ikaw ay nasasabihan ng droga, nasisira yung buhay mo. Diba? Yung mga gano'n, napapasama ka sa libo ng Pilipino. So muli, tayo ay magkaisa na sa pananampalataya sa ating mga Panginoon Diyos, higit na mas mabuti yan at para maiwasan natin ang anumang uri ng krimen, particular drugs. Yan. At tayo ay buklod sa mapayapa, mabuting pamumuhay. Nakasusunod tayo sa pamahalaan. Yung pamahalaan ay papatupad naman sila naman. So maliwanagan ng ating Banal Santa Maria yung puno Pilipino. Tayo ay tulungan sa pagpapahira ng Presidente na maayos yan. At yung mga krimen ay mawala at tayo makapamuhay ng mabuti, maunlad at naayos sa karapatan. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. At tayo ay gabayan ng Banal Santa Maria, Panginoon Diyos, ligtas tayo sa anumang uri ng pangabuso, karahasan at maling o mabiktima tayo ng maling nagkakamali. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless.